Installment, ito na. Pwede kang kumuha ng installment, basta tiyakin mo, hindi ka papalya. Kasi dito sa Pilipinas, ayon sa gusto mo, pipirma ka sa kontrata. Basahin mo yung artikulo doon, if hindi ka nakabayad sa on time, halimbawa, every 30 of the month, 31, o sa 1, sa susunod na buwan, meron na siyang interest. Kung na agreement nyo, 5, 10, 15%. So yung 1,000 o 2,000 mo kada buwan, magiging 2,200. Pumasok na ang riba. Kung ma-maintain mo, ginawa mong plan, 2 years, 5,000 kada buwan, halimbawa lang, at wala ka namang palya, halal ang motor mo. Pero pag na-delay ka, alam nyo ngayon, computerized na. Naka-record na yan. Kahit tulog yung may-ari ng motor, pag dumating na yung alas 12 ng gabi sa ikatapusan ng buwan, ika-30, ping, kakalabitin niya na. Pagbayad mo, may interest na, riba ang tawag dyan, haram yan. Kahit isang buwan ka lang na-delay, the rest, hanggang mabayaran mong kumpleto, haram na ang motor mo. Pag na-aksidente ka at angkas mo ang asawa mo at namatay siya, nililinis ka ni Allah at the expense of your wife. Ikaw ang may kasalanan yan. Kumuha ka ng pag-ibig, hulugan. Pagka walang palya, okay yan, halal yan eh. Kasi ang kotse, merong cash price, merong installment price, di ba? At lagi naman, pag installment, 1 million cash, 1.3 pag installment. Mas mataas. Okay? So, alagaan mo lang kasi sa Pilipinas, wala naman yung installment na walang interest katulad sa Saudi eh. Alagaan mo lang na huwag kang madidelay. Eh, advice ko, kung gusto mong maghulugan, at least meron kang pondo na lagi 200,000 para sigurado ka, hindi ka magkakaroon ng delay. Pero kung alam mo namang lagi kang may mga pagkakataon na walang-wala, may binuhulug-hulugan kang motor, kotse, never. Huwag kang mayabang. Inggit ka lang kay brother, may kotse, gusto mo may kotse, nagkuha ka ng hulug-hulugan, hindi mo namang kaya, 4 ang asawa mo, 20 ang anak mo, huwag na lang brother. Mayabang. Dahil pag kumuha ka, pumalya ka ng 1 buwan dyan sa bahay na yan, after 5 years na bayaran mo, nagkasunog, namatay lahat ng miyembro ng pamilya mo, ikaw nakaligtas, ikaw ang may kasalanan. Nililinis ka ni Allah, pero nasacrifice ang pamilya mo. O yan. Sa totoo lang, kung isipin mo, matutuwa ka eh. Kasi nililinis ka na ni Allah sa mundo. Ang mahirap yung sunugin ka muna sa impyerno sa kasalanan ginawa mo. Hindi biro ang impyerno. Imagine nyo yung patak ng araw, i-multiply mo sa 70 times sa impyerno. Hindi ka naman salamat, nasunog yung bahay ko, yung namatay yung pamilya ko. Hindi naman ganun. Diba? Pero bakit mo pa hahantayin yung mangyari yun?